How to register to Pag-ibig virtual account online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, mag-register tayo sa virtual Pag-ibig account kung saan pwede tayo makapagbayad online. Or di naman kaya, pwede nyo ma-access yung Pag-ibig savings account nyo gamit lang yung phone. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Instead, gamit lang yung phone, pwede nyo nang ma-access yung savings account inyo, makikita nyo kung magkano yung laman at marami pang iba. Ang unang requirement ay dapat miyembro ka na ng Pag-ibig. Meron ka na dapat Pag-ibig MID o yung Pag-ibig number na tinatawag. From previous video, pinakita namin yung step-by-step guide kung paano mag-request ng Pag-ibig number gamit lang ang phone or computer mo. And this time, kapag meron na tayong Pag-ibig MID or Pag-ibig number, yun naman yung gagamitin pang virtual account. Merong tatlong paraan nga pala para makapag-sign up dito. Una, kung meron ka ng Loyalty Card Plus, piliin mo lang to at ipoprovide mo lang yung detalye ng card mo. Ibig sabihin kung anong bangko yung card na yon, pwedeng Union Bank, AUB, or Robinsons Bank. Sa future, baka madagdagan pa to. Also, yung last 4 digits ng cash card. Next ay cellphone number, maging email address. So, yun yung kailangan. Ilalagay lang yung Pag-ibig MID number dito. Halimbawa, ganito. And then yung partner bank, tingnan yung likod ng Loyalty Card Plus. Halimbawa, Robinson or Asian United Bank. At yung last 4 digit ng Loyalty Card Plus ninyo. Andito yon. Sa bandang likod, pwede nyo makita. And then, i-click na tong Proceed. Kung sakaling wala ka namang Loyalty Card Plus, okay lang din. Click natin tong isang option. Ang kailangan lang yung Pag-ibig number mo, cellphone number, email address, at ID. Pwedeng passport. Kung walang passport, alinman sa mga ito pero dalawang ID. Pwedeng postal ID and voter's ID or NBI and then iba pang ID mo. Basta government-issued ID. Or company ID sa mga private companies na registered sa BSP, SEC, or IC or Insurance Commission. And then, selfie mo, nahawak yung ID. Kapag passport, okay na yon. Pero again, kapag hindi passport, hahawakan mo yung dalawang ID sa selfie mo at i-upload ito during registration dito sa Virtual Pag-ibig. Click natin yung Proceed at kukompletihin lang lahat ng to. So, unang-una yung Pag-ibig MID number and then yung last name, first name, middle name. Kapag okay na, date of birth naman. So, months muna, day, and then year. Cellphone number. Hindi na kailangan lagyan ng 0 sa unahan kasi meron ng 63. And then, okay na. Click lang tong Proceed. Bago natin yan gawin, ipakita ko lang very quick yung pang OFW. And since OFW, may mga pagkakataon na wala kayo ng Philippine SIM card. So, pag ganon, okay lang. Ang gagawin ay mag-prepare na lang ng email address kasi pwedeng doon isend yung OTP. Pero same sa requirements kanina, kailangan ng passport. Kung wala yung passport, pwedeng 2 valid government ID. At yung ID na yon ay gagamitin rin pang selfie na i-upload natin mamaya. Click natin yung Proceed. Kung mapapansin nyo, hindi na nanghingi ng cellphone number dito. Instead, Pag-ibig number na lang, and then yung complete name maging yung date of birth para makapag-proceed. At ang kaibahan dito is kapag sa Loyalty Card Plus kasi or hindi OFW yung account, yung OTP pwedeng ipadala sa email address ninyo. That's why kailangan nyo ng email address. Pero kapag sa non-OFW, yung OTP papadala siya sa phone ninyo. So, proceed ako. Ito yung pipiliin ko. Halos pareho lang yung mga magiging proseso. Ang kaibahan nga lang pag OFW, pwedeng sa email address ipadala yung OTP. Kapag naman Loyalty Card Plus, imbis na Pag-ibig MID number, ibibigay nyo na lang yung card details ninyo. Yung Loyalty Card Plus nyo kasi ay bank account na rin yan. So, fill upan ko lang, maging ito. Lastly, yung cellphone number. Click natin tong Proceed. By the way, kung ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, pareho lang yung magiging itsura. Pumunta rin sa website ng Pag-ibig, pagibigfund.gov.ph. Piliin ang Virtual Pag-ibig at mag-proceed na dito, create an account. Click ko yung Continue. At ito na, Loyalty Card Plus. Pwede ka mag-create na account, OFW or hindi. Click ko to, and then yung requirements, andito rin. Click natin yung Proceed. At pareho na yung magiging itsura niya. Hihingin, same requirements, Pag-ibig number, complete name, birth details, and phone number. At dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit ito. But again, kahit anong gamit nyo, cellphone, tablet, laptop, computer, basta nasa website ng Pag-ibig, pareho lang yung magiging proseso.
So, click ko na tong okay kasi magpapadala ng OTP sa phone. Again, for OFW, may option na ipadala via email. So, hintayin ng code at i-enter siya dito. That's why kailangan yung phone number ninyo ay dapat active. And then, dito na yung part na kailangan natin kumpletuhin yung ibang information. Yung email address, ilagay na natin siya dito. Twice i-enter yung email address. Pwedeng at yahoo.com or pwedeng at gmail.com. Meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano gumawa ng email address just in case na wala pa kayo nun. So, nakompleto ko na. Ito na yung email address ko. And then, security question, para saan to? Kapag i-reset yung password niyo, ito yung kailangan nyo sagutan para mapatunayan na account nyo nga talaga yung Pag-ibig or kayo talaga yung nag-change ng password. So, ito yung isang question. What primary school did you attend to? Ilagay dito yung sagot. At tinype ko siya lahat ng small letter. Pwede din naman ganito. Pero kung ano yung itatype nyo dito, dapat kung sasagutan nyo siya next time, kapareho nito. Pati yung big letter, pati yung tuldok. Basta exactly kung paano nyo siya sinagot dito. So, ito na yung second question na napili ko. And then, ito pa ibang pagpipilian na tanong. Sagutin ko lang din dito. And then, a place of birth o saan pinanganak. Kung sakaling sa ibang bansa, i-check na lang to. And then, piliin yung country dito sa bandang baba. Pero kung dito sa Philippines, i-uncheck at piliin na lang yung tamang region, pati yung sa city or district. And then, mother's name at birth. Ibig sabihin, maiden name o pangalan ng dalaga pa siya. Sa next naman ay list of valid ID, which is ito yon. Pwedeng passport or ibang government-issued ID. Pag passport, isa lang. Kapag ibang ID na hindi passport, dapat dalawa yung i-provide dito. And next naman is kung ano man yung valid ID na ginamit dito, yung in-upload, siya rin gagamitin natin sa pang-selfie. So, mag-upload lang ako dito dahil walang passport. Pili na lang tayo ng ibang ID. Pero kung may passport, i-upload na lang dito diretso. So, na-upload ko na. Isa lang ang kailangan kong i-upload kasi nga passport yung pinili. Next, yung selfie naman. Nagkaroon ako ng error dito na more than 3 MB siya. So, ang ginagawa ko ay parang pinipicturean ko ulit or yung same picture ng passport. Nililiitan ko lang ng konti, binabawasan ko yung gilid, kinakat ko yon basta nakikita pa rin yung kabuuan ng passport at sinesave ko ulit. So, ang gagawin ko, upload ko lang ulit. Dapat hindi na ito magkaroon ng error or else kailangan ko siya i-save ulit. So, pag nag-green na, okay na tayo, proceed na tayo sa next step. Nakapag-upload na tayo ng selfie. Kapag selfie nga pala, dapat walang nakaharang sa mukha, walang salamin, walang mask. Proceed na tayo. And then, please certify that all information are correct. So, chinek ko to. Validation successful na. Click ko na yung next. At successfully created na yung virtual Pag-ibig account. Pero hindi pa to activated. May ma-receive tayong text kapag activated na yung virtual account natin sa Pag-ibig mismo. Kung saan pwede na makapag-loan online or makapag-contribute. Ito nga pala yung text na na-receive ko nung na-create ko na yung account. Yung activation, hiwalay pa yon, hintayin pa natin within 1 to 5 business days. At sa experience ko naman, yung pag-activate na account, umabot lang ng kinabukasan, mabilis ko nakuha, at kailangan nyo talagang i-check yung email na ipapadala ng Pag-ibig dahil may password yon. Ito nga pala yung text na na-receive ko from Pag-ibig, so email at text ang ma-receive ninyo. Dito ilagay ko lang yung email address, maging yung temporary password na pin-provide nila sa email, and then change your password kapag first time, click ko lang yung okay, at palitan na yung password. Andito yung temporary password for first time login. Bali, in-enter ko lang yung email address ko for username. Click ko yung verify. At i-provide ko na yung new password. Kailangan sundin to. May small letter, big letter, at least one number, at merong 8 characters at least. Dapat mag-match yung password na i-enter ko dito. And then click ko na yung submit. Password reset successful na. So, okay na tayo. Click ko na yung okay. Mag-login lang ako gamit yung email address at yung password na kinreate ko kanina. Click login. At ito na yung virtual Pag-ibig account ko. And now, every time mag-login kayo, i-search nyo lang yung Pag-ibig online or pwede kayong dumiretso sa website na www.pagibigfundservices.com. Pero sa akin, ginagawa ko, sinesearch ko na lang and then meron na agad virtual Pag-ibig dito. So, instead na be a member, ang gagawin ko na lang ay login. Click ko lang yung continue. At i-check ko na yung virtual Pag-ibig account ko. So, ito rin yung nakita natin kanina sa bandang gilid, merong regular savings. Ang kagandahan nito ay makikita mo yung Pag-ibig number mo. Also, kung magkano na yung na-contribute mo at magkano na talaga yung total mong ipon. Pwede mo rin i-double check, halimbawa, kinakaltasan ka sa sahod mo. Tapos, pwede mong i-double check dito yung mga naging contribution mo kahit ng mga past years pa. So, magre-reflect naman yun dito. Also, merong MP2 savings. Kung sakaling nakapag-open ka nito, makikita mo rin yung mga naging ipon mo na
Pwede ka rin magbayad online, especially for voluntary members, or kung meron ka mang loan, pwede mo yun bayaran online lang gamit yung virtual account mo. Para sa calamity loan, may option din dito. Pwede mong i-check or pwede ka rin mag-apply. Pero may ginawa kaming hiwalan yung tutorial video kung paano talaga yung step-by-step guide para sa calamity loan. Pwede nyong i-check yung mga yon. And also, kung interesado kayo mag-open ng MP2 savings account, napakaganda nito. Pwede nyo na rin i-check yung page or channel namin. Or yung mga link ay nasa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!